Inengganyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo na maging aktibo muli sa politika. Ayon yan kay Senador Bongo. Sa larawang inilabas ng senador noong Sabado, nung una, yung mga pinag-uusapan to, sinasabing nakita lang daw. It was just wala lang, kwento-kwentuhan lang daw. Di sige. Hanggang ngayon, medyo may lumabas ng balita. May lumabas ng balita na iniengganyo daw ni Gloria Macapagal Arroyo ang dating Pangulong Duterte na maging aktibo muli sa politika. Nako po, patay tayo dyan. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng engganyo na maging aktibo sa politika? Ibig bang sabihin nito ay tumakbo muli sa anumang posisyon si Pangulong Duterte? Naku po O maaari namang maging aktibo in a sense na tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay meron pa rin pong partidong kinabibilangan at itong partido na ito ay malakas pa ang command pagdating sa mga local government, even sa mga kongresista. Yun ba ang isa sa mga ibig sabihin na maging aktibo pa muli sa politika? Ibig sabihin, makialam na sa nangyayari sa politika? Dahan-dahan lang, Banat Bay. Baka mabitawan mo yung Doon nga sa aking post, sinabi ko doon, alin dito sa tatlo ang pinag-usapan ng Pangulong Duterte at si dating Pangulong Arroyo? Ano ang pinag-usapan nila? Tungkol ba ito sa kawalangyaan at kakapalan ng muka ni Tambaluslos? Oy. Bakit ko nasabi yun? Tandaan ninyo, nagkaroon ng hidwaan between Gloria and Tambaluslos. Kaya nga biglang nag-resign, 'di ba, si Vice President Sara Duterte dahil dinemote si Gloria Macapagal Arroyo nang without informing the Vice President. Alam naman natin magkakapartido 'yan. Kaya nga ang sabi niya Tambaluslos, 'di ba? So, ito kaya ay tungkol sa pagiging abusado, greedy ni Tambaluslos, hindi lamang sa budget. Kasi kung matatandaan ninyo, pinag-usapan na rin natin ito. Diba? Huwag niyong kakalimutan yung mga pinag-uusapan natin. Kasi ito, mga A1 information ito Pinag-usapan na natin na maraming naaasar ng mga kongresista dahil nga masyadong nagiging greedy daw ang pamumuno ni Tambaluslos sa Kongreso. Alam naman po natin pagdating sa budget, malakas ang kapangyarihan ng isang Speaker of the House. Bakit to? Siya talaga ang nag-aayos ng budget ng mga kongresista, yung kanilang mga quote-unquote proposed project. Yung mga, alam naman natin, yung mga walang katapusang flood project at rock netting project, yung mga yan. Ang nagdi-decide kung ikaw ba ay mabibigyan ng proyekto o mabibigyan ka ng allotment sa project mo, walang iba kung hindi si Tambaluslos at saka si sa appropriation, di ba? Si Zaldico. Kaya may mga nagsasabi, kinikwento noon, di ba? Madalas ko nang kwento ito sa inyo. Marami na ang naiinis na kongresista. Kaya nga, napraning na ho yan Napraning na ho yan si Tambaluslos at napraning na ho yan dahil sa akala niya, ikukudita na siya, kaya niya binaba at kanyang, alam mo yung pinakita yung kanyang power sa pamamagitan ng pag-demote dito kay Gloria. Kaya lang, bumuelta. Di ba? Bakit? Pinagtanggol ni Sara Duterte. Naku po.
Kunwari, bati-bati pa sila. Kunwari. Ngayon, nasundan yan. Baka akala nyo, yung mga kongresista lang ang nagsabi niyan. Nasundan yan. Sino pa? Nasundan yan ni Mayor Magalong, di ba? Nasabi niya, talagang itong mga kongresista na ito, abay, tumataas na ang mga porsyento. Kung dati maliit lang, ngayon malaki na. Tapos, ang binabawasan na yung ating mga uniform personnel, ang pensyon ng uniform personnel. Sa madaling salita, yung issue dyan kay Tambaluslos ay marami na hong lumalabas. Iba-iba hong partido na ang naglalabasan. Ibig sabihin, iba-iba ho ng area. Hindi na ho yan iisang kalaban. Ibig sabihin, marami na ho nagsasalita. At eto na naman, si Gloria na mismo ang lumapit sa Pangulong Duterte. Naku po. Tandaan natin, tandaan ho natin. Dalawa ang masasabi nating malaking paksyon dyan sa Kamara. Walang iba kung hindi ang mga paksyon ni Gloria, which is yung Lakas, at ang partido ng ating Pangulong Duterte na PDP. Yan ang mga malalakas dyan. Okay? Kasi baka sinasabi nung iba, partido rin naman ni Romualdez yung yung Lakas. Oo, pero tandaan natin, mas sinusunod dyan si Gloria at walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte, di ba? Kesa kay Tambaluslos.